Bagong lahat, luma muna. Ito yung mga signature move ng current NBA player. So wala na rin ako may intro kaya simulan ko na. Unahin ko na dito kay Luka. Ang nakikita kasi kalimitan kay Luka sa mga highlights, yung mga fake pass niya na ginagawa. Napapakagat naman talaga yung defender kaya madali siya nakakascore or nakakapasa. Yung isa pa, step back jump shot. Kalimitang ginagamit na yun, step back 3-point shot. Pero akala mo kasi tagilid yung tira niya, papasok pala. Pero ang pinaka-signature move ni Luka, base mismo kay JJ Redick, ay change of pace or nagpapalit siya ng speed. Based dati sa podcast ni JJ Redick, yung sinabi niyang dahilan kung bakit mahirap pigilan si Luka dahil mabagal yung pace niya. Tapos ang gagawin niya, bigla niyang bibilisan ang galaw after niya makakuha ng paint. Dahil kapag mabagal yung galaw niya, mabagal din yung bantay ng kalaban niya. Ibig sabihin sumasabay sa kanya at doon niya gagawa ng fake na bigla niyang bibilisan yung galaw hanggat hindi na siya mahabol at makascore. Parang hindi signature move ang dating nun, pero dun kasi nagsisimula ang play ni Luka. Kapag binagalan niya yung pace ng dribble niya, dun din magsisimula yung paint. Magkakaroon ng deception yung kalaban kung anong gagawin niya, ipapasa ba or ititira. Doon makakagawa si Luka ng space para makascore. Ang Dallas din number 5 sa buong NBA pagdating sa pace. Ito yung per possession every game. Si Luka ang number 1 sa possession, number 1 din sa frequency na sa kanya pupunta ang bola. 60% yun. Si Kyrie yung pang number 10 sa buong NBA sa parehong stats. Sa average din na 22 attempts per game ni Luka, 3 attempts doon ay 4 feet and beyond ang nakabantay sa kanya. Wide open shot yun. Kapag naman nasa tight defense, ito yung nasa at least 2 feet ang nagbabantay sa kanya, 6 attempts per game. 50% ng tira niya ang papasok. Kapag contested shot, at least 2 attempts per game si Luka doon, 65% pa yung papasok. Yung mga sumunod na stats, at least hindi siya nadepensahan or nagpumble yung defense sa kanya. Sabi nga ni JJ Redick, ayaw niya ng isolation play. Pero kapag si Luka ang andun sa ganong sitwasyon, napapaganda kasi niya yung play dahil yung isang defender na napapaagat na pumunta sa kanya at ang gagawin ni Luka, magkakaroon ng open player, ipapasa niya. Ngayong season, 31 points, 8 rebounds, 8 assists si Luka. Almost 4 out of 10 pa sa 3-point area. Tingnan nyo na lang yung clip na to ni Harden, Steph at Luka. Pareho namang step back yun pero may kakaiba ng konti kay Luka na pati yung defense na hawa sa kanya. Si Steph at si Harden, quick release kaya mabilis din silang hinahabol ng defense. Si Luka, slow release na parang kinukuha niya munang komportable bago niya itira yung bola. Sa play pa na to, nasa unahan na si Luka. Imbes na bumili siya ay parang bumabagal pa at parang iniintay niya yung kalaban na siya pa mismo yung dumidikit. Sa dahilan na para hindi makaporma or makapag-setup pa ng defense yun. Ang gagawin kasi ni Luka, bibilisan niya sa kabila na ginagawa rin niya ni CP3 at ni Harden. Ang pinagkaiba lang ni Luka, mas malaki siya at mas malaking space ang nakukuha niya. Parang hand check dati pero buong katawan yung ginagamit ngayon. May mga play si Luka, nakalagpas na siya sa defender pero ang gagawin niya kasi iintayin niya pang lumapit at makadikit sa kanya para hindi makapag-switch ng defense or meron ma-open na isa na teammate niya. Via NBA.com, ang nakalagay doon sa advanced stats, mas mabilis pa si Nikola Jokic kumpara kay Luka. 3.85 miles per hour per game itong si Jokic kumpara sa 3.69 miles per hour per game nitong si Luka. Halos kapareho yon ng kay Anthony Davis, Kevin Durant, Harden, Embiid, LeBron at Tatum. Yun ang average speed nila sa game. Karamihan din mga top scorer sa NBA, mabagal yung speed. Pero ang kaibahan kasi ni Luka sa mga nabanggit kong pangalan sa kanya, sa buong team kasi ng Dallas or sa buong team nila, siya ang pinakamabagal sa offense, siya din ang pinakamabagal sa defense. Mas mabilis pa rin si Nikola Jokic kumpara sa kanya.